Sa pagpapatuloy ng ating pagtuturo sa ikapitong serye ng mga aralin patungkol sa pananalangin, tayo ngayon ay dadako sa ikalabing-tatlong aralin at ito ay patungkol sa pananalangin na may mapagpatawad na puso. Para sa ating susing talata, ito ay nasa Marcos, Kabanatang 11, talatang 25. Ganito ang sinasabi. Kapag kayo'y nananalangin at may sama kayo ng loob sa sinuman, patawarin ninyo siya upang kayo'y patawarin din ng inyong Ama na nasa langit. Ang panalangin ay isang banal na koneksyon sa pagitan natin at sa Diyos. Ngunit ito'y maaaring mahadlangan o maantala. Isa sa mga pinakamalaking hadlang sa mabisang panalangin ay ang puso na hindi nagpapatawad. Alam ito ni Jesus, kaya't kanyang iniuugnay ang pagpapatawad sa panalangin. Sa Marcos, Kabanatang 11, talatang 25, malinaw ang kanyang sinabi na bago ka manalangin, magpatawad ka muna. Ngayong araw, tatalakayin natin ang 4 na pangunahing prinsipyo upang makapanalangin tayo ng may pusong bukas at magaan sa harap ng Diyos. Pagpapatawad bago manalangin. Hindi ka makakausad sa panalangin kung may kinikimkim kang galit laban sa iyong kapwa. Sinabi ni Jesus, kapag kayo'y nananalangin, ang ibig sabihin nito, ipinapakita nito na ang panalangin ay inaasahang bahagi ng ating buhay. Ngunit agad niyang idinugtong, patawarin ninyo siya. Ibig sabihin, bago ka humiling, siguraduhin mong nakapagpalaya ka na ng kapatawaran. Ang panalangin ay hindi lang tungkol sa mga salitang sinasambit, kundi sa kalagayan din naman ng ating puso. Huwag mong ipagpaliban ang panalangin, ngunit huwag mo ring baliwalain ang hinanakit. Bago ka humarap sa Diyos, itanong mo, may taong kailangan ko bang patawarin? Bakit ito napakahalaga? Dahil ang kapaitan o kinikimkim na sama ng loob ay nakaaapekto sa ating spiritual na agos sa paglilingkod sa Diyos. Ang puot o bitterness ay hadlang sa panalangin. Ang pusong hindi nagpapatawad ay humahadlang sa ugnayan natin sa Diyos. Ang kapaitan o puot ay parang spiritual na kolesterol. Bumabara ito sa daloy ng biyaya sa panalangin. Sa Hebreo Kabanatang 12, talatang 15, binabalaan tayo laban sa ugat ng kapaitan o bitterness na sumisira at dumudungi sa marami. Kapag hindi tayo nagpapatawad, parang invisible wall ito sa pagitan natin at sa Diyos. Suriin ang iyong puso. May puot ka bang kinikimkim hanggang ngayon? Hilingin sa Diyos na ipakita ang mga hindi mo nakikitang hadlang. Ngunit anong pamantayan ng pagpapatawad ang dapat nating sundin? Ipinakita ito sa atin ni Jesus sa pamamagitan ng kanyang sariling halimbawa. Magpatawad gaya ng pagpapatawad sa iyo. Tayo ay tinawag na ipagkaloob sa iba
ang habag o awa na tinanggap natin mula sa Diyos. Sa panalangin ng Panginoon ay sinasabi, "Patawarin mo kami gaya ng pagpapatawad namin." Hindi ito lamang kahilingan, ito ay pananagutan. Ang tunay na pagpapatawad ay hindi nangangahulugang sang-ayon ka sa ginawang mali, kundi inihahayag mong isinusuko mo ito sa Diyos. Kapag tumanggi tayong magpatawad, nakakalimutan natin ang habag na atin ding natanggap. Alalahanin kung gaano kalaki ang pinatawad sa iyo ng Diyos. Ang pagpapatawad ay hindi pakiramdam, kundi isang hakbang ng pananampalataya. Habang tayo'y nagpapatawad, may makapangyarihang nangyayari sa ating sariling puso. Ang Diyos ang nagpapagaling sa pamamagitan ng pagpapatawad. Ang pagpapatawad ay pintuan ng pagpapagaling sa damdamin at espiritu. Nang ipinahayag ni Joseph o Jose ang kanyang sarili sa kanyang mga kapatid sa Genesis Kabanatang 50, may sapat siyang dahilan upang magalit at gumanti sa kanyang mga kapatid. Ngunit pinili niyang magpatawad at dahil dito, pinagaling ng Diyos ang relasyon ng buong pamilya. Sinabi ni Jose, "Ang inyong masamang layunin sa akin, ginamit ito ng Diyos para sa kabutihan." Genesis chapter 50 verse 20. Yan ang kapangyarihan ng pusong mapagpatawad. Nakakakita ito sa kabila ng sakit tungo sa layunin ng Diyos. Ang pagpapatawad ay hindi nagbabago ng nakaraan, ngunit ito'y nagpapagaling ng iyong pananaw, damdamin at kinabukasan. Hilingin sa Diyos na pagalingin ang mga sugat na iniwan ng iba. Pakawalan mo ito. Hindi dahil karapat-dapat sila, kundi dahil karapat-dapat kang lumaya. Bilang pagwawakas, tandaan, ang hindi pagpapatawad ay isang bilangguan at ang panalangin ang susi. Ngunit kailangan mong magpatawad upang maging malaya. Itinuturo sa atin ni Jesus na ang mabisang panalangin ay nagsisimula sa pusong malinis at bukas. Mayroon ka bang taong kailangang patawarin ngayon? Bago ka umalis, isuko ang sakit na yon sa Diyos. Hayaan mong ang iyong mga panalangin ay pumaitaas na walang hadlang at puno ng habag. Salamat po.